Ipinaparada ng mga channel ng propaganda ng Russia ang kanilang pinakabagong mga sandatang pambihira at pinapatugtog ang musika ng tagumpay tuwing nakakasakop sila sa Ukraine. Kahit maliit na baryo lang ito, pero tinatago nito ang totoong nangyayari sa likod ng makinarya ng digmaan ng Kremlin na ibang-iba ang kwento. 3.5 taon na mula nang ipinangako ni Putin na magiging mabilis lang ang operasyong ito. Hindi lang natatalo ang Russia sa digmaan, kundi nauubusan na rin sila ng lahat ng kailangan para lumaban. At talagang matindi ang mga numero. Mula sa mga drone hanggang sa mga goma ng gulong, ang military-industrial complex ng Russia ay mabilis na nauubusan ng kritikal na supply na ikakapagpapawis ng malamig sa sino mang defense minister. Malapit nang maubos ang militar ng Russia. Alamin natin kung paano ito nangyari para lubos nating maintindihan ang lawak ng pagbagsak na ito. Ang mga kakulangan ay hindi lamang taktikal na problema, kundi pagbagsak ng mga sistemang militar na binuo sa loob ng mahabang panahon. Simulan natin sa isang bagay na dapat katakutan ng sino mang nagpaplano ng mga operasyong militar ng Russia. Isang modelo ng digmaan na halos hindi kilala bago ang 2,000 at 20. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga drone, lalo na ang maliliit na first-person view drone. Kapag mismong si Pangulong Vladimir Putin ng Russia ay umaamin na nauubusan ng kagamitan ang kanyang mga tropa, alam mo na, talagang desperado na ang sitwasyon. Sa bihirang pagkakataon ng pagiging tapat sa publiko, iniutos kamakailan ni Putin sa mga pabrika ng Russia na madaliin ang paggawa ng first-person view drone. Tulad ko, alam din ng marami sa mga kasali sa ating pagpupulong ngayon ito. Hindi sila mas kaunti ang kaalaman kaysa sa akin tungkol dito. Ang mga paraang ito ng pagsugpo ay di sapat. Ang mga bilang na kulang ay halos di maunawaan. Batay sa mga pinagmulan, nakabili na ang Russia ng mahigit 15 milyong drone at may halos 4,000 first-person view drone na ipinapadala sa frontline araw-araw. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido ang Russia na sapat na ito. Kailangan mo lang suriin ang maliliit nilang tagumpay sa teritoryo para makita na maaaring nagsasabi ng totoo si Putin ngayon. Sa katapusan ng 2,022 hawak ng Russia, ang halos 18% ng lupain ng Ukraine. Makalipas ang 2 taon at kalahati, umakyat ang porsyentong iyon sa 20%. Nangailangan ang Russia ng 15 milyong drone at iba pang bagay upang masakop ang halos 2% lamang ng teritoryo ng Ukraine. Para maintindihan ang kahalagahan nito sa'yo, alamin ang malaking pagbabago sa paraan ng pakikidigma. Ang mga first-person view drone ay karaniwang ginagamit sa mga laro o photoshoot, pero minsan ay nilalagyan ng pampasabog o iba pang kagamitan. Maliit at mura ang mga ito, nagkakahalaga ng mula $500 hanggang $3,000 bawat isa, kumpara sa tradisyonal na mga sistemang militar na umaabot ng milyon-milyon ang presyo. Ito ay kumakatawan sa revolusyonaryong pagbabago katulad ng nangyari noong unang digmaang pandaigdig, kung saan ang military aviation ay naging pangangailangan mula sa pagiging pang-obserbasyon lamang. Sa loob ng 4 na taon, Russia at Ukraine ay patuloy na lumilikha ng mga bagong uri ng first-person view drones bawat ilang buwan upang magpaligsahan sa isa't isa. Nagiging malinaw ang krisis ng Russia. Noong magsimula ang digmaan noong 2,000 at 22 parehong panig ay gumamit ng mga drone para sa pagmamanman. Ayon sa tradisyonal na doktrinang militar, mabilis na nakaangkop ang mga puwersa ng Ukraine at pagsapit ng 2,000 at 24,000 na ang kanilang first-person view drones na inilalabas araw-araw para sa mga tumpak na pag-atake. Naging mga sandatang pamatay-tangke ang mga consumer electronics. Nanatiling nakakulong ang Russia sa pag-iisip na nabuo noong Soviet era. Binibigyang diin ng tradisyonal na doktrina ng militar ng Russia ang malaking sentralisadong lakas ng apoy. Isipin mo ang mga sabayang pagpapaputok ng Katyusha rocket o mga pinagsama-samang pambobomba ng artilyeriya na kayang wasakin ang malalaking lugar ng sabay-sabay. Pero ang makabagong labanan ay nangangailangan ng kalat-kalat at eksaktong kakayahan na naibibigay ng maliliit na drone. Kapag inutos ni Putin na dagdagan ng mga pabrika ang produksyon ng drone, para na ring pag-amin niya iyon. Hindi inaasahan ng militar at industriya ng Russia na tatagal ng ganito katagal ang digmaan, magkakaroon ng malaking pagkalugi o manggailangan ng malaking pang-ekonomiya at industrial na pagtuon. Inilalantad ng problemang pang-manggagawa ang kahalagahan ng kakulangang ito. Ginawang mga pabrika ng paggawa ng drone militar ng Ukraine ang mga pabrika ng elektronikong pang-sibilyan gamit ang mga madaling makuhang pyesa tulad ng kamera ng smartphone at mga controller ng laro. Ang Russia, sa kabila ng mas malaking industriya,
ay nahihirapan sa ganitong conversion dahil ang kanilang industriya ng depensa ay gumagana sa ilalim ng lubos na ibang mga prinsipyo. Sentralisado, lihim, at naka-optimize para sa malalaking sandatang plataporma. Parang sinusubukang gamitin ang pabrikang panglikha ng mga lokomotibo para biglang lumikha ng mga bisikleta. Dahil sa kakulangan ng first-person view drone coverage, halos bulag na gumagalaw ang mga batalyon ng Russia, umaasa sa mga lipas na paraan ng reconnaissance. Samantala, unti-unting binabaklas ng mga drone swarm ng Ukraine ang kanilang mga posisyon ng may eksaktong katumpakan. Sa simula ng digmaan, ang isang bagay na masasabi nating masagana sa Russia ay ang susunod sa listahan, mga precision-guided na misil. Naalala mo ba yung mga makikinis na Kaliber cruise missile at Iskander ballistic missile na gustong-gusto ipagyabang ng Russia sa mga parada militar? Habang nakapansin ang mga defense analyst ng nakakabahala para kay Putin, tahimik na nagbago ang Russia. Mula sa paggamit ng high-precision weapons, ngayon ay nagpapaputok na sila ng mga lumang surface-to-air missile ng Soviet laban sa mga target sa lupa. Para maunawaan ang lawak ng pagbabagong ito, dapat nating maunawaan ang kahalagahan ng precision-guided munitions sa makabagong digmaan. Ang isang cruise missile na may iisang kalibre ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 milyon, ngunit kaya nitong sirain ang isang target na maaaring mangailangan ng maraming karaniwang bala ng artilleriya para mapuksa. Ang precision-guided missile ay maaaring umabot ng higit sa 100 milya samantalang ang artilleriya ay kadalasang lumilimitado sa 25 milya lang. Gumagamit ang mga sandatang ito ng Global Positioning System Guidance, Inertial Navigation, at Terminal Seekers para tamaan ang mga target ng tumpak. Ito sana ang sagot ng Russia sa smart weapon technology ng mga Amerikano. Ngayon, kinukuha ng Russia ang mga S-300 air defense missile na ginagamit na lang bilang simpleng sandata para umatake sa lupa. Kahit dinisenyo ito noong 1900 at 70 S para pabagsakin ang mga eroplano ng NATO sa matataas na altitude. Ang S-300 system ay bahagi ng Soviet Integrated Air Defense na nilalayong protektahan laban sa mga strategic bomber at fighter aircraft. Hindi ito ginawa para sirain ang posisyon ng Ukraine. Kahit nalaos na laban sa mga modernong eroplano, epektibo pa rin ito laban sa mga lumang F-16 at Mirage 2,000 na ginagamit ng Ukraine ngayon. Hindi matatawaran ang kasaysayang kahalagahan ng pagbabagong ito. Ang paggamit ng mga air defense missile ng militar para sa pag-atake sa lupa ay indikasyon na naubos na nila ang kanilang tumpak na kakayahang umatake. Desperasyon ito dahil ang mga S-300 missile ay hindi gaanong tumpak laban sa mga target sa lupa. Ang mga ito ay ginawa para sundan ang radar or heat signatures at mas mahal kumpara sa mga artilleriyang bala na ginawa para sa ganitong layunin. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2023, ang military-industrial complex ng Rusya ay nakakagawa lamang ng 60 guided missile bawat buwan. Hindi sapat ang Russia para magbigay ng sapat na presyon sa Ukraine mag-isa. Kaya naman, sinimulan nilang isama sa kanilang long-range na estratehiya ang paggamit ng glide bombs, isang medyo simpleng Soviet-era high-explosive aerial bomb. 500 1,000 at 100 librang pampasabog na bala na may modernong inertial guidance system at aerodynamic na pakpak. Ginamit din ng Rusya ang high-explosive aerial bomb, 1,000 at high-explosive aerial bomb, 3,000 na mas matatandang kamag-anak ng high-explosive aerial bomb, 500. Muli, ang mga numero ay tumutukoy sa kilo ng pampasabog. Ang high-explosive aerial bomb, 500 ay itinuring na ang modulo na pinakakaraniwan sa Unyong Soviet, na nag-ipon nito bilang paghahanda sakaling magkaroon ng digmaan laban sa United States at pangangailangan ng depensa. Sa katunayan, ang glide bombs ay epektibong nagpahirap sa mga depensang sistema ng Ukraine. Gayunpaman, dahil sa labis na hindi pagiging eksakto ng mga ito, nangangahulugan ito na naglalabas ang Russia ng humigit kumulang 3,000 bomba bawat buwan batay sa mga estadistika noong Enero 2025. Kadalasan, tumatama lang ang mga ito sa mga bakanting bukirin kaysa sa anumang mahalagang target. Mula sa pinakamakabagong precision missiles, bumaba tayo sa mga interceptor at simpleng bomba na pinatalino gamit ang duct tape at electronics. Hindi ito ang inaasahan ng mundo. Mula sa ikalawang pinakamalakas na militar, wala sa mga solusyong iyon ang may walang katapusang supply. Dahil sa kakulangan ng microchips ng Rusya,
na kinakailangan sa mga makabagong digmaan. Bumagsak ang kanilang supply chain ng semiconductor. Noong Marso 2025, isang mahalagang semiconductor plant sa Stavropol na nagsusupply ng aircraft parts ay nagsara bigla dahil hindi na nito kayang bayaran ang operational costs. Mas mababa ang alok ng gobyerno para sa isang chip kumpara sa aktwal na gastos ng kumpanya para makuha at gawin ito. Tinataya na ang budget ng militar at depensa ng bansa para sa 2025 ay aabot sa 40% ng kabuang gastusin ng gobyerno, kahit mga kontratista ng militar ay kinakapos sa pondo at napipilitang magtiis sa pagkalugi pansamantala o magsara ng kanilang negosyo. Maaaring magpatuloy ang ganitong sistema habang iniiwasan ng mga gumagawa ng microchip ang lumalaking parusa sa pag-angkat ng mga banyagang materyales at teknolohiya. Nangyari ito dahil umaasa ang Rusya sa pag-aangkat ng mga piyesa para sa militar, na nag-ugat sa krisis sa ekonomiya matapos bumagsak ang Unyong Soviet noong dekada 90. Noon, natuklasan ng mga kumpanyang Ruso na mas mura at episyente ang pag-angkat ng mga bahagi mula sa kanluran kesa panatilihin ang maggastos na lokal na produksyon. Ang pag-asa na ito ay nagdudulot ng mga kahinaan na ngayon lang natin nakikita makalipas ang ilang dekada. Kung walang access sa pandaigdigang merkado, ang Rusya ay mapipilitan ng tumingin sa black market o kumuha ng low-quality materials mula sa mga kaalyado nito tulad ng China at Iran. Anuman ang kaso, daranas ang Rusya ng mas mataas na gastos sa pagnenegosyo ng walang lehitimong kalidad na piyesa. Dahil dito, mapipilitang magtipid ang Rusya para mapanatili ang operasyon na magre-resulta sa paggawa ng mababang kalidad na kagamitang militar. Nakita na natin ang mga resulta nito, hindi lang sa microchip plant mismo. Noong Mayo 2022, natuklasan ang isang Su-34 ng Rusya na may nakadikit na commercial global positioning system sa cockpit dahil sira na ang orihinal nitong kagamitan. Kahit malutas ng Rusya ang krisis nila sa microchip ng magdamag, may mas malalim pa silang problema. Nauubusan na sila ng pampasabog. Ayon sa mga state documents at satellite imagery, minamadali ng Moscow ang pagtatayo ng bagong Research Department Explosive Manufacturing Facility sa Siberia. Bakit sila nagkakagulo? Ang Russia ay halos wala ng reserba ng pampasabog dahil mababa na ang stock nito. At ang mga imported mula sa North Korea ay masyadong pangit ang kalidad para magamit. Ang trinitrotoluene at Research Department Explosive ay mga pangunahing sangkap sa modernong sandata, tulad ng mga bala ng artillerya, warhead ng misil, bomba at pampasabog para sa demolisyon. Kung kulang ang produksyon ng pampasabog, kahit may maunlad na sistema ng pagpapadala ang hukbo, wala namang maipapadala na epektibo. Isipin na ang Russia ay nakakagawa ng 3 milyong bala ng artillery taon-taon. Mas marami pa kaysa sa kabuang produksyon ng NATO. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng kaunting pag-usad ang Rusya sa digmaan, kahit mabagal at maraming pagkalugi. Ngunit ang mga bala ng artilleriya ng Rusya ay walang saysay kung matagumpay itong napipigilan ng depensa. Siniguro ito ng Ukraine sa pamamagitan ng pag-atake mula sa malayo gamit ang sariling drone. Ito ay dahil maraming pabrika ng Rusya ay nasa kanluran ng Moscow, mas malapit sa inaakalang linya ng harapan laban sa NATO. Malaking bahagi noon ng kakayahang pang-industriya ng Soviet Union ang Ukraine. Kaya malapit lang ang mga imbakan ng bala at may saysay ito. Naging kahinaan ito ng targetin ng Ukraine ang mga bala at armas. Ang mga imbakan ay parang maliit na apoy lang ang kailangan. Literal. At makikita mong buong imbakan ay nasusunog dahil sa pagsabog ng mga nakaimbak na bala at armas. Kahit ang bagong pabrika sa malalim na bahagi ng Siberia ay maaaring hindi makagawa ng malaking pagbabago. Napatunayan ng Ukraine na kaya nitong magpuslit ng mga drone papasok sa Russia at magsagawa ng mga pag-atake na 2,500 milya ang layo mula sa hangganan nito. Kagaya ng Operasyon Spiderweb. Dahil dito, kakaunti na lang ang ligtas sa Russia mula sa mga pag-atake habang lumalalayo sa silangan ang paggawa. Lalong nagiging komplikado at magastos ang lohistika para masuplayan Deredisembosleyan ang haripa. Talo-talo lang talaga ang sitwasyong ito. Ngunit may mas malalim pang problema ang Russia. Bumabagsak ang buong hukbo ng Russia mula sa loob dahil naubusan na ito ng mga mahusay na junior officer. Sa mga militar sa kanluran, ang mga junior officer tulad ng mga tenyente at kapitan ang nagdurugtong sa estratehikong pagpaplano at taktikal na pagpapatupad. Karaniwan, ang mga opisyal na ito ay may 4 hanggang 8 taon ng propesyonal na edukasyon at karanasang militar. Pinagsasama ang teknikal na kaalaman at pamumunong nahasa sa mga espesyal na programa ng pagsasanay. Ang edukasyong militar ng Rusya ay sumusunod sa modelo ng Soviet, na may malawak na pagsasanay para sa mga opisyal na lumilikha ng mga profesional sa militar na may mataas na pinag-aralan.
Nagtayo ang Unyong Sobyet ng maraming akademya at institusyong militar na naglabas ng mga opisyal na may malalim na teknikal na kaalaman at malawak na edukasyong militar. Ang sistemang ito ay lumikha ng mga bihasang propesyonal, ngunit nangangailangan ng malaking oras at gastos na mahirap palitan agad. Di tulad sa kanluran, malaki ang desentralisasyon ng Russia sa pagsubaybay at pag-uulat ng pagganap ng bawat paaralan. Ang ibig sabihin, ang bawat akademya ay may kanya-kanyang paraan ng pagtuturo sa kanilang mga opisyal, batay sa sipag o katamaran ng mga tagapagsanay doon. Dahil dito, naging hindi pantay ang mga antas ng militar ng Russia sa bawat lugar. Mas malala, hindi pa rin nakakasabay ang doktrina ng militar ng Russia sa kanluran. Marami sa kanilang gawain ay nakaplano pang mga simulasyon na pinapalakas ang top-down na utos na dapat sundin anuman ang sitwasyon sa labanan. Hindi ito mga conscript na masasanay lang ng ilang linggo, kundi mga profesional na sundalo na may taon-taong espesyal na edukasyon at karanasan. Ang kasalukuyang kakulangan ay nakakaapekto sa buong hirarkiya ng militar na lalo pang lumalala. Noong 2024 nagplano ang Russia na magtatag ng tatlong bagong paaralan para sa pagsasanay militar upang makatulong sa problema. Ngunit marahil huli na para magkaroon ito ng epekto. Kahit sa pinaka-optimistikong pagtataya, hindi makakagawa ang mga institusyong ito ng sapat na bilang ng kwalipikadong opisyal hanggang 2028 or 2030. Iyan ay dagdag pang 3 hanggang 5 taon ng digmaan na kung saan nakita na nating nawalan ang Russia ng 1 milyong sundalo sa loob ng 3.5 taon. Marahil, ang pinakamatinding palatandaan ng krisis ng Russia ay wala sa larangan ng labanan, kundi sa mga spreadsheet ng budget. Ang kita ng Russia mula sa langis at gas ay bumagsak ng 34% noong Hunyo 2025 kumpara sa nakaraang taon. Samantala, 40% na ng buong pambansang budget ang nagagastos sa depensa, na may malinaw na negatibong epekto sa ibang bahagi ng ekonomiya. Kaya, ang krisis sa pananalapi ng Russia ay dulot ng mga desisyong pang-ekonomiya sa nakalipas na mga dekada na lumikha ng mga kahinaan na inilantad ngayon ng mga parusa. Noong oil boom ng 2000s, napunduhan ng malaking kita mula sa mga export ng enerhiya, ang modernisasyon ng militar, mga programang panlipunan, at mga ambisyong panglabas na patakaran. Kasabay nito, naging palaasa ang Russia sa kita mula sa enerhiya at ginamit nito ang malalalim nitong reserbang yaman upang impluwensyahan ang pandaigdigang geopolitika. Ang European Union ay naging malaking importer ng langis at gas mula Russia, na nagbigay sa Russia ng hindi pa nararanasang kontrol sa panloob na politika nito. 3 taon matapos mabawasan ng husto ng European Union ang pagdepende nito sa mga yaman ng Russia, may mga bansa pa ring mas malaki ang ginagastos dito kaysa sa tulong na ibinibigay nila sa Ukraine. Lubhang naaapektuhan ng pagbagsak ng kita mula sa langis at gas ang ekonomiya ng Russia. Ang kita mula sa pag-export ng enerhiya ay mahalagang bahagi ng budget ng federal na gobyerno. Kapag bumagsak ito, napipilitan silang piliin sa pagitan ng paggastos sa militar at mga programang panloob. Ang sitwasyon ay lalong lumala dahil inilaan ng Russia ang 40% ng kanilang budget sa militar para sa isang ekonomiyang pangdigmaan. Ang pagbagsak sa pangunahing pinagkukunan ng kita ay nangangahulugang mapipilitang kumuha ng pondo ang Russia mula sa ibang bahagi. Dahil sa laki ng puhunan ng Russia sa pagkapanalo sa digmaan, ito ay kukunin hindi mula sa military-industrial complex, kundi mula sa edukasyon, infrastruktura, healthcare o pagpapaunlad ng ekonomiya. Ngunit limitado lang ang kayang kunin mula sa natitirang ekonomiya bago ito tuluyang bumagsak. Senyales na mula sa Kremlin ang pagbabawas ng gastusin simula 2026 tila inaamin na hindi nila kayang panatilihin ang kasalukuyang gastusin sa militar. Kaya napilitan ang Russia na bumaling sa isang bagay na itinuturing na pabaya sa makabagong panahon. Ang dating puno ng libu-libong sasakyan mula sa panahon ng Soviet na mga imbakan ng makinarya ay mukha na ngayong pinaghahalughog ng mga junkyard na nagpapakita ng sistematikong paggamit ng mga estratehikong reserba. Sa panahon ng Cold War, ang Unyong Sobyet ay lumikha ng higit sa 44,000 iba't ibang uri ng tangke tulad ng T-64, T-72 at T-80. Mas marami ito kaysa sa alinmang bansa sa kasaysayan. Dagdag pa rito ang lumang maaasahang T-55 na may tinatayang 50,000 hanggang 100,000 unit sa buong mundo. Noong 1971 naman ng Russia ang napakaraming kagamitang militar na nakaimbak sa iba't ibang depository sa bansa na nasa iba't ibang kalagayan ng pag-iingat. Sinimulan ng Russia ang labang ito sa pagpapadala ng modernong T-80 at T-70 tapos lumipat sa nirefurbished na T-72 nang dumami ang kanilang nalulugi. Ngayon,
Kinukuha na nila ang mga tangke ng T-55 mula noong 1950 mula sa matagalang imbakan at ipinapadala sa mga sona ng labanan. Ang muling paggamit ng Rusya sa mas lumang teknolohiya ay nagpapahiwatig na naubos na ang kanilang makabagong kagamitan at wala ng kapasidad ang industriya para gumawa ng bago. Para malinaw, tingnan mo lang ang kilalang T-14 Armata tank. Inaasahan na ang tangkeng ito ay magiging pinakamahusay na pangunahing tangke ng labanan, isang direktang panlaban sa mga mas abanting tangke ng kanluran sa aspeto ng teknolohiya. Noong 2015 sinabihan ang mga unang parada ng tangke na mahigit 2,000 nito ang gagawin bago matapos ang 2020. Hindi na nakakagulat na urong ang layuning iyon sa 2025. Isang simpleng planong maghatid ng 100 sasakyan, pagsapit ng 2,020 ang inihayag, ngunit hindi natupad. Nasaan na tayo ngayon? Mas mababa sa 20 tangke ng Russia ang dinala sa Ukraine at mabilis ding inalis makalipas ang ilang linggo. Para sa karagdagang paniniwala, tingnan mo lang ang naipong pagkalugi. Ang Oryx, isang website na nag-iimbak ng mga visual na kumpirmasyon ng mga tangkeng nawala sa Russia at Ukraine sa digmaan. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2,025 nawala na sa Russia ang halos 4,000 tangke. Ngunit posibleng mas mataas pa ang aktwal na bilang. Batay sa datos, ang kabuang pagkalugi ng mga armored na sasakyan ay umabot na sa 13,000 na mas marami pa kaysa sa karamihan ng mga bansa. Hindi na nakakagulat na gumagamit na ang Russia ng mas lumang makina dahil wala nang bagong ginagawa. Kahit may T-74 ito, ay may parehong mapaminsalang autoloader tulad ng T-64. Habang ang autoloading mechanism ay nagpapahintulot sa mga tangke ng Russia na magkaroon lamang ng 3 crew kumpara sa 4 ng mga kanluraning tangke, ang mekanismo ng tangke ay nag-iimbak ng bala malapit sa tore nito at pinoprotektahan ng manipis na patong ng armor mula sa loob. Ginamit ito ng Ukraine upang magpalipad ng maliliit na drone na may dalang anti-tank mines o granada malapit sa imbakan ng bala. Ang pagsabog ng AN doon ay maaring mauwi sa sunod-sunod na pagsabog sa imbakan ng bala na tuluyang masisira ang tangke. Sa kabilang banda, may saysay ang paggamit ng Russia sa mga T-55 dahil balewalain na rin ito ang mga tangke nito tulad ng pagtrato sa sariling mga sundalo. Bawat tangke ay naging target na lang ng Ukraine para saluin ang mga drone at precision missile strikes upang manalo sa digmaang ito ng pag-ubos. Ngunit ang pinaka-nakakatawang palatandaan ng krisis sa supply ng Russia ay may kaugnayan sa isang bagay na bihirang isipin ng nakararami. Mga gulong ng Russia, apektado ng mga parusang kaluranin dahil sa pagputol ng access sa dekalidad na rubber compounds at specialized equipment. Dahil dito, ang mga sasakyang militar ng Russia ay gumagamit ng mga gulong na sobrang pudpod na maaring hindi na sila makagalaw. Ipinapatupad ng mga kanluranin ang mga sanksyon hindi lamang sa mga tapos ng gulong, kundi pati na rin sa mga espesyalisadong chemical at kagamitang kailangan para sa paggawa ng gulong. Ito ay nagdudulot ng mga hadlang sa supply chain na nakakaapekto sa paggalaw ng militar sa paraang hindi madaling mapansin. May ilang kanluraning analysts na nakapansin na maaaring pumasok ang Rusya sa isang krisis kung saan hindi na nito kayang mag-supply ng sapat na gulong o gumagamit na ng mga mababang kalidad na pyesa para sa kanilang mga sasakyan. Maaaring mukhang maliit na bagay ito hanggang mapagtanto na ang makabagong digmaan ay lubos na nakadepende sa mobilidad. Ang isang hukbong hindi makakagalaw ay isang hukbong mamamatay. Ano man ang kasopistikasyon ng mga armas nito, mahalaga rin ang salik ng panahon. Habang papalapit ang taglagas, magiging maputik at magulo ang lupa sa Ukraine dahil sa ulan. Kaya mahalagang magkaroon ng magagandang gulong. Mas lalala ito kung magpapatuloy ang digmaan hanggang sa isa pang taglamig at tagsibol na may niebe at pagkatunaw, na lalong nagpapahirap sa paggalaw ng malalaking hukbo sa 800 milyang harapan. Ang 8 krisis na ito ay nagtutulungan upang mabuo ang tinatawag ng mga teoristang militar na sistematikong paghina kung titingnan ang kabuuang larawan. Kapag nagsama-sama ang maraming pagkabigo sa supply chain na nagre-resulta sa pagbawas ng kabuuang bisa ng militar, higit pa sa maaring idulot ng kahit isang kakulangan lamang. Natapos ng Rusya ang digmaan na may paniniwala na sila ang pangalawang pinakamakapangyarihang militar sa mundo. May matatag na industriyang pangdepensa at reserba ng mga kagamitang mula pa sa Soviet. Hindi naman mali ang kumpiyansang ito. Namana ng Rusya ang malaking kakayahang militar at matagal nang pinagbutihin ang mga sistemang ito. Matapos ang 3-5 taon nagrarasyon na ang Rusya ng mga pampasabog, kinukuha ang mga tangke mula sa museo at imbakan
Gumagawa ng sandata mula sa mga misail na pangdepensa sa himpapawid at nauubusan na ng goma para sa gulong. Gumagastos ang gobyerno ni Putin ng perang wala sila para sa mga kagamitang hindi nila kayang gawin gamit ang mga materyales na wala rin sila. Ang bawat kakulangan ay may domino effect na nagpapalala sa iba, tulad ng mga pagkasira ng makina na nagpapahinto sa buong production line. Hindi lang ito simpleng paghina ng militar, kundi aktwal na pagbagsak ng military-industrial complex na inabot ng dekada bago maitayo. Hindi lang natutuyot ang makinarya ng digmaan ng Rusya, kundi unti-unti nitong kinakain ang sarili para mapanatili ang isang labanan na mas mabilis sumira ng mga yaman kaysa sa kaya nilang palitan. Salamat sa panonood. Para malaman kung paano ito nagawa ng Ukraine, panoorin ang aming video tungkol sa drone warfare para sa karagdagang impormasyon tungkol sa digmaan sa Ukraine at pandaigdigang geopolitics. I-subscribe ang Military Show.